Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokareta si Gandara SRU upang magatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa umagang ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman po mga ka-Kim Pao dito sa interview ni Gerald kung saan mainit na pinag-uusapan ang pagkakadawit ni Kim Chiu. Basta Gerald, no? Kakabal talaga agad ang pangalan ni Kim Chiu. But anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na riyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. So pag-usapan na nga natin mga ka-Kim Pao ang tungkol dito sa panghihinayang di umano ni Gerald Anderson kay Kim Chiu. Yung iba naman ay hindi maiwasang mapakomment na sikat kasi ngayon si Chinita Princess, super ang OA ng pagkasikat ni Chinita Princess mga ka-Kim Pao. Kakatapos lang ng world tour, napaka-successful, kaya nadadawit na naman ang pangalan ni Kim Chiu dito. So kahit meron naman nagsabi na kahit hindi banggitin si Kim sa interview, talagang madadawit ang pangalan ni Kim dahil nga kakambal na daw ng pangalan ni Gerald ang Kim Chiu dahil nga sa naging love team nilang dalawa. So sabi dito, si Kim daw ang totga ni Gerald Anderson or the one that got away. So mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media dahil nga sa post ni Showbiz Buzz, Gerald, si Kim ang totga. Usap-usapan ngayon ng mga netizens ang naging pahayag ni Gerald Anderson tungkol kay Kim Chiu, kung saan inamin umano ng aktor na malaking bahagi ng kanyang showbiz journey ang naging tambalan nila noon. Ayon sa panayam, sinabi ni Gerald na malaki ang naitulong ni Kim sa kanyang career, lalo na noong kasagsagan ng kanilang love team. May mga netizens ding nagsasabing tila si Kim nga ang tinutukoy na totga or the one that got away ni Gerald dahil sa naging espesyal na samahan na nabuo nila sa pagitan nila. And totoo naman kasi ang kasabihan talaga mga ka-Kim Pao na makikita mo lang ang halaga ng isang tao kapag wala na siya sa'yo. 'Di ba? And yun ata nangyayari ngayon kay Gerald na pagtanto-tanto ata niya na ang laking kawalan ni Kim sa buhay niya. Na si Kim na talaga yun dapat pinahalagahan niya. Kasi wala na siyang makikita na kagaya ni Kim, mga ka-Kim Pao. She's one in a million. Sabi nga dito, ang lalim ng buntong hininga ni Gerald. Nasasayangan din siya dati sa kanila ni Kim. Na-realize niya na totga niya talaga si Kim. Sabi niya sa interview dati kay Boy Abunda. Pero bakit ngayon may interview kasi si Gerald ngayon with Baron Beisler. Tama ba? Kay Baron. Kung saan ayun nga may mga question and answer doon, mga ka-Kim Pao. Di ko na nga pinanood na buo kasi nasasakitan na ako sa mata pag nakikita si Gerald. Hindi dahil sa ang arte-arte, kala mo kung sino. It's just that dahil sa nangyari kay Kim, na sinaktan niya si Kim Chiu. Because I'm a fan of Kimi and ang sakit para sa akin nung ginawa ni Gerald sa kanya. Betrayal, best friend pa, ganyan mga ka-Kim Pao. So, kaya ayoko na rin pakinggan pa ang mga sinasabi niya mga ka-Kim Pao. Sabi dito, syempre sikat na sikat si Kim today, pero hindi maiwasan na talagang maging makita mo ang mga balita tungkol dito kasi talagang laman ng newsfeed mo. Mainit kasi pinag-uusapan nga ng sa social media to ng mga netizens. As in, trending na naman. Because of Kim, ha? Ayan, hindi dahil kay Gerald, because of Kim.
Of course, syempre, sikat na sikat si Kim today. Makaamot man lang. Kasi medyo naungusan na siya ni Kim. Anong medyo? Hindi lang medyo, naungusan talagang tunay. Sabay lang silang nagsimula sa showbiz. Sabay silang unti-unting sumisikat. Si Kim focus lang sa career at si Gerald, natupag yung pambababae. Kaya ayan siya ngayon, nagpipilit dumikit kay Kim. Hindi naman siya magpo-viral ng husto, makakimpaw kung hindi dahil din po kay Kim Chiu. Well, aminin na po natin, meron pa rin mga Kim Emerald fans na namimiss ang tambalan nilang dalawa. May mga what ifs, ganyan, sila pa rin, strong together, pero hanggang what ifs na lang. Kung tutuusin nga, sabi ni Kim, di ba, walang magre-relapse. niloko siya, period. Anyway, sabi dito, Gerald, those were days. Yun ay isang magandang alaala mo kay Kim. Kim had finally found someone better than you, Gerald. May nagmahal na ng totoo kay Kim ngayon. Yon ay si Paolo Avellino. Yes, tumpak. Kaya sana, wag na po sanang guluhin pa ang buhay ni Chinita Princess, mga kakimpaw. Kumbaga ay wag na siya magtangka ng kung ano pa man. Well, narinig ko sa sinabi niya na magpo-focus muna siya sa kanyang sarili ngayon kasi gusto daw niya maging better person, maging better partner, better son, basta para sa ikabubuti niya at magagawa daw niya yon kapag single siya. So, sana mag-focus siya doon sa goal niya na yon at ipagpatuloy at wag gumawa ng kung ano pa man ay kakasira ng relasyon nila ni Paolo Avellino. Anyway, kahit naman siguro sumingit siya, wala naman siyang magagawa, mga kakimpaw, sapagkat si Kim ay past at hindi uubra. Si Kim na nga po yung magdi-disappear talaga, mga kakimpaw. Samantala, sabi dito, so naisip mo ngayon na ikaw ang nawalan because Kim is 1 in a million. Iba si Kim, hindi lang basta an actress, iba si Kimi. Nako, sa true, siya talaga ang nawalan and sana pagsisihan niya talagang tunay, mga kakimpaw, yung kanyang ginawa po kay Chinita Princess, mga kakipi. Lalo na't may pag-walkout pa siya before, no? Winalkoutan ba naman niya si Kimi? Sobrang sakit noon sa party Chinita Princess, mga kakimpaw. Sana talaga pinagsisisihan niya pong lahat. Because Kim is 1 in a million. May hirapan talaga silang makahanap ng kagaya ni Chinita Princess or ni Kim Chiu. And for sure, hindi lamang po si Gerald ang nagsisisi ngayon, mga kakimpaw, kundi pati na rin si ex ay nagsisisi na rin na pinakawalan niya si Kim Chiu. Ang tagal din nilang magkarelasyon, mga kakimpaw, pero mukhang walang plano para kay Kim. Sabi dito, nagtaka talaga ako kay Gerald bakit tuwing interview niya, lagi niyang binabalikan ang nakaraan, especially Kimi. Bitawan na niya, pwede namang escape ang topic na yan. Wala magkakambal na kasi talaga ang pangalan nilang dalawa. I mean, ayaw kong isipin, pero yun talaga ang katotohanan, mga kakimpaw. Mahirap tumakas talaga. And kasi mabibigyan din naman po ng meaning at magiging issue na naman if ever na bigla na lang niyang ligtaan ang tungkol sa kanilang dalawa ni Kim. Kasi ngayon pa lang nakikita ko na, mga kakimpaw, ang magiging issue na kaya siya wala pong pasasalamat, walang utang na loob, walang si Kim po isang napakalaking bahagi ng kanyang pagsikat, mga kakimpaw. Anyway, ayan, in fairness naman nga daw po kay Gerald Anderson, sobrang consistent niya pagdating kay Kim sa pagbibigay po ng appreciation, thankful sa nakaraan nilang dalawa ni Chinita Princess, sa nagbigay ng pintuan sa kanilang dalawa. So, kung meron mang magandang bagay dito, ay yung consistent nga po siya ng magbigay ng appreciation kay Kim. Kaysa naman sa magkalat pa, mga kakimpaw, at gumawa ng ingay na bad publicity, mga kakimpaw, tungkol kay Chinita Princess. So, wala rin naman siyang masasabing negative kay Kim, hindi ba?
And ayun nga ang isa pang bagay doon mga kakimpaw, makikita nyo na talagang hindi po toxic si Chinita Princess na partner, hindi po toxic si Kim, at ang maganda sa naging hiwalayan nila, wala pong siraan. Si Kim kasi hindi rin po mahilig manira ng partner niya, naging partner niya. Wala akong narinig na siniraan niya si Gerald. And si Gerald din, same with Kim. So, kung meron ng maganda sa breakup nilang dalawa, yun lang. Yun na yun. Pero yung ginawa niya kay Chinita Princess is unacceptable. Hindi talaga katanggap-tanggap. Buti na lang hindi naging toxic yung dalawa. Meron kasing mga naghihiwalay na artista na grabe ang parinigan, na grabe ang toxic talaga. Nandadamay pa ng mga tao. Pero si Kim hindi ganoon. Sabihin nyo mang si Kim ay walang pinag-aralan or hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pero si Kim is well-mannered, mga kakimpaw. Ayan. And kita nyo mga bashers, even his ex, wala naman pong sinasabi na masama tungkol kay Kim Chiu kasi mabuti siyang tao. Hindi ko nang alam kung saan ang gagaling yung mga hatred ninyo kay Chinita Princess or kay Kim Chiu. Katunayan niya, si Kim po yung laging sinasaktan, mga kakimpaw. Si Kim lagi yung kawawa, mga kakimpaw. Although ayaw nating kawaan si Kim because he's strong, but in reality talagang si Kim yung laging biktima. At hindi niya deserve yung mga pananakit na yon, mga kakimpaw, sa kanya pong damdamin. Kasi naging mabuti si Kim, ginawa niya ang lahat. Anyway, ayan nga, pero hindi pa rin mababago ang katotohanan, mga kakimpaw, na ginagamit na naman po at gamit na naman ang pangalan nga ni Chinita Princess kapagkat napakasikat ngayon ni Kim. Tulad yan, o diba? Malaking usapin ngayon sa social media ito dahil kay Kim Chiu. Anyway, hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinagan. Kita kasi po muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.